Namasada pa rin ang ilang tsuper kahit kolorum ng may tuturing dahil hindi nagpa-consolidate. Wala pa naman daw kasing nanghuhuli. Pero ayon sa LTFRB, target na nilang simulan ang panghuhuli matapos ang 15 araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi miyembro ng anumang kooperatiba ang jeepney driver na si Jong. Ang kanyang unit, yung traditional pa rin. Sa kabila nito, lakas loob siyang namasada sa Quezon City ngayong araw. Yan ay kahit kolorum na siyang maituturing at hindi na dapat bumiyahe matapos ang deadline ng franchise consolidation kahapon. Bakit po bumiyahe kayo kahit di kayo consolidated? Ay, yun ang utos na operator namin eh. Hindi man matakot dyan. Bakit po? Hawak naman namin prangkisa namin. Sa 80 unit na jeep naman na ito na bumabiyahe sa rutang Pasig-Tipas, wala ni isang nagpa-consolidate. Pero ang driver na si Mario, desidido pa rin daw bumiyahe bukas. Ang pinangahawakan niya, ang sinabi ng LTFRB na wala munang hulihan. Biyahe lang. Total, meron pa naman palugit na binigay eh. Kung sa ilang araw na palugit, mapapag-aralan naman yun. Pero kahit wala pang hulihan, sinimula na raw sulatan ng LTFRB ang mga operator na hindi sumali sa consolidation. It would probably be after 15 days bago po mag-start ang hulihan. The resolution will be taking away the franchise from them. By then, ready na hong manghuli ang LTO, ang MMDA at saka ang local PNP. Pwedeng masuspinde ang lisensya ng driver, ma-impound ang jeep at pagmultahin ng 50 bilang operator ng kolorum na jeep na mahuhuling pumapasada. Ayon sa LTFRB, lumampas na sa 80% ng mga jeepney at UV Express sa buong bansa ang sumali sa kooperatiba sa pagtatapos ng deadline. Sa ngayon ay wala pang opisyal na datos ng consolidation na inilalabas ang ahensya. Pero kung pagbabasehan ng pinakahuling datos na 57% noong April 29, higit 21,300 jeepney units ang mawawala sa kalsada sa Metro Manila. Base ito sa 57% consolidation rate noong Lunes. Pero ngayon pa lang, inaaraya na ito ng mga commuter na maapektuhan ng mga magsasarang ruta dahil walang nag-consolidate. Ang epekto kasi niyan, mas mahal na pasahe. Kasi pagka naman tricycle, mahal po. Pagka yun namang yung bago, mahal din kasi nga aircon pa yun. Hassle kasi po yung pamasahe, magdodoble. Sa mga tigil pasada raw na laman ng LTFRB yung mga lugar kung saan posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng jeepney. Sa ngayon, sabi ng LTFRB, meron naman daw mga mahabang ruta na kayang serbisyon itong mga magsasarang ruta nang dahil sa hindi pagpapakonsolidate ng mga operator dito. Naglabas na rin daw ito ng mga special permit para siguradong may masasakyan ang mga apektadong commuter. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.